Nako, breaking news. Tila yata makukulong itong Marines 18 po, no? Ang ating mga bida, no? Ayan ang sinasabi natin, no? Yung nakakita ng magnanakaw, nagturo, yung pa ang kinasuhan kesa yung mga nagnakaw, di ba? Saka naman nakakita ng gano'n, no? Parang lumalabas po na ano to parang banta Banta to sa iba na mag-iingay. Di ba? Okay, parang ganito sinasabi nila. O yan ha, kita nyo, kinasuhan namin yung 18 Maris na yan ha. O, dinidiscredit namin yan ha. O, sa lahat ng lalabas, ganito mangyayari. Eh, para saan pa ang magiging pagharap natin ng hustisya kung ganyan? Eh, di ba kayo nagsasabi mismo sa inyo nanggagaya mismo na kailangan panagutin ang mga sangkot dito. Pero yung magsisimula na, maglalabas na, lilitaw na. Ha, yung mga sangkot dito, i-discredit nyo yung mga lalabas. Ano ba naman klase yan? Lalo tuloy nagdududa taong bayan sa inyo, lalo tuloy kami napapaisip, bakit kaya ayaw nyo imbestigahan to? Ano meron? Ang sabi ng mga vloggers, so ibang tagapagtanggol nila, ng BBM ha, wala namang masama kung ipagtanggol nila si BBM eh. Kung i-promote nila si BBM, walang masama kung ano yung ginagawa ni BBM, promote nila eh. Ang masama, ipitatanggol, ha? Ang nilalabanan na yung mga nagtitistigo, ha? Kung sari-saring sa pinalita, kung Marites daw yung 18 Marines, wala daw kakwenta-kwenta, mga pahayag na mga, wow! Kailan pa kayo naging investigador? Ha? Ba't na-imbestigahan nyo na ba yung 18 Marines? Hindi pa. Ha? Nagsasabi ka ganyan para tuloy naghihinala lahat ng taong bayan sa inyo. Lalo kami maghihinala sa inyo ngayon na bakit kaya ayaw nyo imbestigahan to? No? O ito, ang ganda po ng mensahe ni Attorney Harold Respicio kay Sara Duterte. No? Isa nakaka-touch, nakakakilabot din yung ano niya. No? Pero ito po muna tayo, dito tayo kay sa pagkaso po kay sa 18 Marines. At sabi mas kakasuhan pa to, dadamihan pa kakasuhan to. Ayan na, baka ikulong pa nila to. Kawawa naman, yung nakapaghuli ng magnanakaw, ha? Sa bahay mo, may umakit na magnanakaw. Nahuli ko, nakita ko, nagsumbong ako doon sa pulis. Ako pa yung kinulong. Kasi nakita ko yung magnanakaw. Parang ganun eh. Ako pa yung kinasuhan. O, panoorin natin. Nahaharap sa reklamong cyber libel, perjury at incriminating an innocent person ang 18 mga dating sundalo matapos umanong magpakalat ng mga akusasyon laban kay dating Senador Antonio Trillanes IV. Narito ang balita. Inamin ni dating Senador Antonio Trillanes IV na matagal na siyang nakipag-ugnayan sa mga kinatawan ng International Criminal Court o ICC. Ayon kay Trillanes, wala namang masama, sir, kung umamin kaya na sa ICC nakipag-ugnayan. Kahit di mo po aminin nyo, alam na po namin matagal yon na talagang doon pa man talaga gustong-gusto mo si Duterte mahuli dahil sa ICC nagkakalat ka ng mga ebidensya. Walang problema doon kahit di mo aminin niya. Alam na namin yun bago pala aminin. Ang ngalan dito kasi, sir, yung sinasabi ngayon ng mga 18 Marines, no? Okay, karapatan mo magdemanda, pero sana mag-conduct ng investigasyon ang ombudsman, no, para talaga malaman kung sino talaga sisinungaling, yung nagdemanda o yung 18 Marines. Yeah. mula pa noong 27 Kasi sir, hindi na pwede manggaling sa iyo na sasabihin mo, ay wala ako niyan. Hindi ko alam yan. Hindi kami maniniwala, sir. Pag galing sa'yo, dapat manggagaling sa investigasyon. Kaya nga mas maganda imbestiga eh. Katulad niya, marami ng taong involved yun, nadadamay na. May mga nagkakaso, pinababayaan nyo lang. No? Biruin mo, nakakita ng magnanakaw sa kapitbahay mo umakyat. Payag ka, kakasuhan pa yung nakakita. Ang lupit. ay nakikipagkita na siya sa mga opisyal ng ICC upang tumulong sa pagkalap ng ebidensya at mga testigo na may kaugnayan sa investigasyon laban kay dating Pangulong Rodrigo. Hindi, karapatan ni Mr. Trillanes siya na magsampa ng kaso. Ipaglaban niya sarili niya. Karapatan niya, walang problema niya. Ang ating inuusig dito, yung mga taong ayaw mag-imbestiga dito sa 18. Oo. Duterte. Pero nilinaw ng senador na hindi ito nangangahulugang tumanggap siya ng milyong dolyar upang pondohan ang operasyon ng ICC sa Pilipinas. Ito, kahit aminin ko na totoong nagsundo sila, naghatid sila, nagsundo sila mga testigo sa mga meeting, di ibig sabihin nun na totoo yung $2 million na inaakusa nila sa akin.
Araw ng Huwebes, formal nang nagsampa ng reklamo si Trillanes sa Department of Justice laban kay Attorney Levito Baligod at mahigit 20 iba pang respondents. Kabilang sa mga kinasuhan ng mga individual na ipinakilalang 18 dating miyembro umano ng Philippine Marines, pati na sina dating NTF-ELCAC spokesperson Lorraine Badoy, Mary Catherine Binag, Mike Defensor at dating broadcaster na si Jay Sonsa. Ayon kay Trillanes, nagsimula ang kontrobersya matapos ang isang press conference noong Pebrero 24 sa Club Filipino sa San Juan, kung saan iniharap umano ni Baligod ang grupo ng mga sinasabing ex-Marines. Sa naturang press conference, iginit ng grupo na nakapagdala umano sila ng malalaking halaga ng pera na umaabot ng 805 bilyong piso na umunoy ipinamahagi sa mga matataas na opisyal ng pamahalaan. Kasama rin sa paratang na umunoy may 2 bilyong dolyar na ibinigay kay Trillanes upang pondohan ng mga aktibidad ng mga investigator ng International Criminal Court sa Pilipinas. Maring itinanggi ni Trillanes ang mga paratang at sinabing bahagi lamang ito ng planadong paninira sa kanyang pangalan at reputasyon. Ang ngayong araw po ay ako ay nag-file ng iba't ibang kaso kina Levy Baligod dun sa 18 ex-soldiers, kay Mike Defensor. Alam ko hindi lang si Trillanes na nagkakaso. Marami pang magkakaso sa kanila na matataas na dating personalidad. Kaya nakapagtataka mas nauna pang makukulong ang 18 Marines kaysa sa mga yung mga flood control issue. Tandaan nyo ang issue na to, flood control issue pa rin. Baka nalalayo kayo. Baka akala nyo itong 18 Marines na to, pabagsakin lang sila BBM o pabagsakin ng gobyerno. Hindi po. Ito pa rin, kaugnay pa rin ito dun sa mali-maletang pera na kung saan galing sa flood control. Wag po kayo maniniwala kay Pinky na kailangan mathematical yung pagkaroon ng credibilidad yung 18 Marines, kailangan mathematical yung 805 billion. Kailangan magkasa dun sa maleta, sabi niya. Wag po kayo maniniwala doon sa mga matandang yun. Opo. Hindi po ito siya sabi nyo. Bakit? Sino ka ba naman parang 805 billion sino may sabi sa'yo i-deliver lahat yun? Pwede bang i-deliver lahat yun? Kay Jason sa Cathy Binag saka Lorraine Badoy. Ito ay ukol dun sa kinalak nila na ako daw ay tumanggap ng $2 million panuhol dun sa ICC investigators. Hindi po totoo yan. Wala akong natanggap na $2 million at kung anumang halaga mula kay saldi ko para sa ICC operation. Sa kanyang reklamo, sinabi ni Trillanes na lalo pang lumawak ang issue sa social media matapos umunong ikalat ng ilang respondents ang mga paratang laban sa kanya. Kabilang dito mga online post at live streaming ng press conference na ayon sa kanya ay naglalaman ng mapanirang pahayag laban sa kanya. Dahil dito, sinampahan niya ang ilang respondents ng kasong cyber libel sa ilalim ng Cybercrime Prevention Act of 2012. Samantala, hiniling din ni Trillanes sa DOJ na kasuhan ng perjury ang mga sinasabing 18 ex-Marines dahil umano sa pagsasampa ng sinumpaang salaysay na naglalaman ng maling impormasyon laban sa kanya. Bukod dito, isinama rin sa reklamo ang incriminating an innocent person dahil ayon kay Trillanes ay sadyang idinawit ang kanyang pangalan sa umunoy money deliveries kahit wala anyang katotohanan ang mga paratang. Sa ilalim ng batas, ang cyber libel ay paninirang puri gamit ang internet habang ang perjury naman ay pagsisinungaling sa ilalim ng panunumpa. Naniniwala naman si Trillanes na ang Duterte Camp ang nasa likod ng paninira sa kanya gamit ang umunoy 18 ex-Marines. Unang-una, they stand to benefit most dito sa pangyaring ito. Tapos marami nang nakalap na ebidensya, impormasyon na nagtuturo doon sa grupo nila. Antayin nyo lang, lalabas kung sino ang nasa likod nito, magkano ang proyekto na yan, kung sino ang nag-finance. Samantala sa isang mensahe, nagbigay naman ng reaksyon si dating NTF-ELCAC spokesperson Lorraine Badoy sa reklamong isinampa sa kanya ni Trillanes sa DOJ. Ayon kay Badoy, isang karangalan para sa kanya na mapabilang sa mga anyay matatapang na sundalo na nagtatanggol sa bayan. Okay, hanggang dito lang po. Ito muna tayo dyan sa video na yun. Pero dito tayo kay Harold Respicio po. Dito po ang, matindi pong balat ni Harold Respicio to. Kilala naman natin to Pag talagang bumala to talaga, sa pula talaga to. Talagang high pitch talaga tong kumala to Ang ganda po ng mensahe niya kay Shara at sa mensahe sa gobyernong ito. No? Ito po.
Ng umaga po sa inyong lahat. Maraming salamat folks sa pag-imbita sa akin dito sa gathering na ito. Galing pa ako ng Isabela, nagbiyahe ako ng 12 hours to come here. Yeah, buddy! Woo! Ang haba, nakakapagod. Pero syempre, hindi natin iniiwan yung ating mga kakampi dito sa 18 Marines. Dahil love ko sila eh. Kasi kapareho ko yung mga yan, kinakasuhan kami. At naglalahad kami ng katotohanan. At nandito po ako ngayon sa harap ninyo para i-manifest ang aking support para sa kanila at sabihin ko sa harap ninyo na naniniwala ako sa kanilang sinasabi. Ako po si Attorney Harold Resquicio. Isa po akong Vice Mayor sa Pero balita ko yung 18 Marines po yata wala dyan. Kasi ang balita daw po, ang 18 Marines nagtago muna. Hindi nagtatago. Iba ang nagtatago sa nagtago muna. Kasi nagtago muna for security. Iyan ang nababalita ngayon, ayon sa balita. Siyempre, hindi natin alam baka ano mangyari, di ba? Ayaw naman nila na may mawalang isa sa kanila. Di ba? Sino bang papayag na may magsakripisyong isa o may magurgur na isa? Wala, siyempre. Kahit sabi mo pumunta isa dyan, gurgurin nyo. Wala, siyempre. Di ba? Solid na 18 yan. Lahat yan mahalaga. Kaya walang papayag na magurgur sila dyan. Yeah? Kaya hindi siguro pumunta dyan sa award ni kumbaga parang pagpapaano yan parang salute, no? Parang award o binigyan parangal yung mga 18 Marines. Pero hindi nagpunta yata dyan kasi siguro hindi na ni-require kasi nga medyo delikado ang sitwasyon ngayon. No? Kaya wala dyan. Ayan, nagtataka lang iba kung ba't wala daw. Yun yung dahilan. Sa seguridad ng kanilang buhay at ang kanilang pamilya. siya ng Isabela sa bayan ng Reyna Mercedes. Isa po akong Ilocano at isa po akong elective official. Pero higit sa lahat, isa po akong Pilipino. Hindi to po totoo yung sinasabi nila na lahat na sa ating gobyerno ay tumatahimik na lamang at hindi lumalaban. Totoo po. Ng impluwensya po ng administrasyon na ito ay pervasive at halos lahat ng tao sa ating gobyerno ay kinurap nila. Pati sa aming bayan, kinurap nila. Sila po ay napakalaking scam. Bago po ako pumasok sa gobyerno, first time ko po maging public servant, maging public official this time. Ngayong 2025, before that, nasa private practice ako at nasa private industries lang ako. Pero pagpasok ko dito sa gobyerno, nakita ko po ang laking scam. Bilang abogado, nakita ko yung mga pinakamalaking scam. Pero ang pinakamalaking scam sa buong Pilipinas ay ang ating gobyerno. At lahat sila ay sama-sama. At iisa ang ulo. At ang biktima ay ang buong taong bayan. Tama yan. Tayo ang nagbabayad ng buwis. Hindi ba tayo biktima niya? Ayaw mag-imbestiga ng gobyernong ito? Sige niya, pasinungalingan nyo. Kayo ba nag-iimbestiga o hindi? Sige niya. Binibigay natin ang lahat ng pera sa kanila para lamang sila ay maghati-hati at magpakasarap. At ma-ensure nila na habang buhay na sila ay nasa kapangyarihan. Yan po ay totoo. Inuuna nila yan sa panahon ng eleksyon. Nag-participate po ako sa eleksyon at yung expertise ko sa pag-audit ng information technology at pag-aabogado, in-apply ko doon, nakita ko. Doon unang binibili ang ating kalayaan. At ngayon, pinapatotohanan ng mga 18 Marines. Si Saldico, inutusan sila na magbayad kay Chairman George Garcia ng 4 na maleta Nako. ng milyong-milyong salapi. Kung imumultiply mo lahat yun, daan-daang milyon po yun para kay Chairman George Garcia. Magkano po yun? Ano po ang kapalit nun? Hindi ba't para bilhin yung outcome ng ating eleksyon? Mhm. Ang eleksyon na lamang ang tanging mekanismo para ang bawat mamamayang Pilipino ay ma-exercise nila yung kanilang direct power sa bansang Pilipinas.
Kapag tinanggal pa natin ang democratic process na ito na mag-elect directly ng mga taong mamumuno sa atin, masasabi pa ba natin na totoo tayong malaya? Hindi po tayo totoong malaya. At lalong hindi po tayo totoong malaya kung pati yung mga institusyon na dapat nagbabantay sa ating gobyerno ay binibili na rin nila. Ang mekanismo sa ating konstitusyon para bantayan ng ating gobyerno ay yung mga investigasyon doon sa Senate at doon sa House of Representatives. Huwag na lang sa House of Representatives eh. Huwag na lang dun eh. Kasi alam nyo naman sa House of Representatives eh. Dyan sa Hore. Eh bakit pa kayo mag-iimbestiga dyan? Ano pa mangyayari dyan? Si Sara nga inggo sa impeach niyan eh. Sa tingin nyo, papayag yan? Papayag yan na madiin yung amo nila? Hindi. Dyan na lang sa Senate eh. Yeah? Kitang-kita na dapat yung ebidensya nasa Blue Ribbon ka eh. Para saan yung committee mo eh. Yeah? Hindi ka nag-iimbestiga. Kakaya ka sa buong Pilipinas. Doon sa mga hearing ng mga komite. Pero nabigyan ba sila ng mga envelope? Nabigyan po. Kapag yung magbabantay sa ating gobyerno ay nababayaran natin, matasabi ba natin sa ating sarili na totoo tayong malaya? Hindi po. Ganon din po sa ating judiciary. Marami ang sinasabi na sa kanila ay nababayaran. Merong dating leader ng judiciary na pumasok sa executive, pero sila ka-textmate ni BBM. At nag-uusap sila paano magnakaw ng pera ng taong bayan. Kung lahat ng ating independent institutions na ito ay magkakasama na, kasama na sila sa scam, totoo pa bang malaya tayo? Hindi po tayo malaya, mga kapatid. Itong mga 18 Marines, hindi nyo ba naaalala last time? Noong ginagawa nilang scapegoat si Zaldico, di ba sinasabi nila na, "Uy, si Zaldico, bakit 18 Marines ang iyong mga bodyguard? Ang dami-dami, 18 Marines." Di ba ibig sabihin, binibigyan nyo ng credibility yung 18 Marines na yun, the fact na meron siyang hawak na 18 Marines. Pero nung lumabas yung mga 18 Marines, at sinabi nilang totoo na kami ang nagde-deliver in behalf of Zaldico, laban! Papunta yung pera dito kay Romualdez at mga congressman, senador, Comelec, Ila Trillanes. Ngayon, ayaw nyo na silang paniwalaan. O, tamok. Dati, gusto nyo huliin si Saldi kasi si Saldi ay lahat ng mastermind, pati mga vlogger. Si Saldi anya, ang mastermind, di ba? O, kung mastermind si Saldi ko, so yung mga bodyguard niya naghakot ng maleta, dapat imbestigahan nyo rin, tama? Nung lumitaw na, tinuro kayo. Wala na naman kayo. Hindi na naman. Nako po. Halatang halata na eh. Pitatanggol nyo pa. Ano ba talaga, mga bossing? Kapag against na sa inyo yung narrative, noong bumaliktad na sa inyo yung narrative, biglang ayaw nyo na silang paniwalaan. Pero nung ibinubuhos ninyo yung scapegoat kay Zaldico, grabe. Binibigyan nyo ng credibility na puro Marines yung bodyguard niya. Pero ngayon nagsalita na sila, automatic ayaw nyo na silang paniwalaan. Oh, di ba? Para mga Marines yan, mga ano yan, mga bodyguard yan ni Zaldico. Oh. Ngayon, yung nagsalita, tinuro kayo, ayaw nyo ng paniwalaan. Kasi kayo yung tinuturo na tumanggap? Mga ipokrito talaga itong mga tao na ito. Grabe yung pagka-ipokrito. Pinapalakpakan siya, no? Sabi talaga, magaling talaga magsalita tong taong ito. Po, ngayon ako ay lumalabas dito dahil obligasyon po natin na kahit ano ang kulay natin. Guys, sa totoo lang po, wala namang sumusuporta sa akin. Although makikita nyo ngayon, naka-align ko yung mga Sara Duterte. Kasi kami lang naman ang lumalaban. Kasi yung mga makakaliwa, mga pink, mga dilawan, tumanggapin pala ng pera, mga walang iya! Ang tindi. Kaya wala tahimik tong mga to eh. Noong unang naglalabas ako ng mga issue sa Comelec, kayo pang mga kasama ko eh. Lahat ng mga aktibidad po, nag-iimbita sa akin. Kaya nandito rin ako, naiimbitahan ako. Sumasama po ako. Dahil wala akong pinagkakautangan. Wala akong utang na loob.
Wala akong alignment. Ang alignment ko lang katotohanan at tama. Maingay lang talaga siya. Yan ang panalo sa kanya. Yung kanyang galing magsalita. Yan ang ano sa kanya. Di ba? Para si Eli San Fernando, di ba? Sa kamanggagawa party list. Di ba? Parang ganyan din magsalita. Kaya nag-a-attend ako parate para matigil ang kasamaan at pagnanakaw sa ating bansa. Pero na-observan ko parang bakit yung kabilang side walang masyadong activity? Walang activity masyado. Napapadalas tuloy, napapansin nila, bakit Harold parang dito ka sa opposition na sasama parati? Eh sila lang yung may activity eh, nalaban sa gobyerno. Yung mga ibang partido, wala nang activity na laban sa gobyerno. Dahil bayan silang lahat! Mahusay, mahusay. Ngayon po, may pagkakataon po tayo na ipagpatuloy ang laban. Kapag tayo po ay tahimik, deserve natin na mag-govern tayo ng kasamaan, hindi ba? At ganun din actually kapag refuse natin na mamuno, deserve natin na mag-govern tayo ng mga mas bobo, ng mga kurap, at magnanakaw sa ating bansa. Kaya mahalaga na tayo ay magsalita, na mag-participate at i-take up natin yung responsibility na pamunuan ng tama ang ating bansa. Kaya tama yung ginawa ni Sarah eh. Nung mag-announce siya as president. Tama yun. Kasi siya na lang yung boses na kumokontra sa malaking pagnanakaw Tama. dito sa ating gobyerno ngayon. Nakakakilabot yun niya. Alam nyo, ganito yan. Si Sarah Lustay daw, pinagbintangan sa flood control. Sa Lustay, sa confidential funds. Ako para sa opinion ko lang to ikaw ba naman, kasagsagan ng yung mata sa'yo, nakatingin, kukurakutin mo ba kay Sarah? Mangungurakot pa ba si Sarah? Saka nakaisip sila ng paraan niya. Ang alam ko ang confidential funds, kaya nga confidential funds eh. No, wala ka nang, kumbaga hindi mo na re-resibuhan yan, hindi mo na wala nang resibo. Alam ko wala nang resibo yan, hindi mo naman pag sinilip yan, wala ka nang makikitang gas. Kaya ang gagawin mo na lang, mag-iimbento ka ng pangalan, pero legal. Ay, si Mary Grace Piatos na lang yan, lagay mo yan. Pero nagastos mo yan, kung bawa sa, hindi naman pang sa sarili mo, kasi confidential funds niya eh. Ina talaga tinira sa kanya. Pero tingnan mo, ipatira mo yung confidential funds ng iba, ayaw gawin. Kay Sarah lang. Kasi ganun din lalabas nun eh. Ba't yung presidente ayaw nyo tingnan yung confidential funds kung saan ginastos? Ba't ayaw nyo? Kung talagang parehas kayo, dapat yun din, hindi lang si Sarah, ba't si Sarah lang? Ibig ko palang sabihin, mas napatunayan si Sarah ngayon na kurakot, kaysa doon sa may confidential pa din, hindi napapatunayan. Kasi hindi nyo pa iniimbestigahan. Ang hilig nyo talaga sa hindi, ang hilig ng mga to, ayaw mag-imbestiga. Basta kung ano yung naisip nila, hatulan nila, ay, confidential funds, si Sarah, kurakot yan. Si BBM, may confidential funds, ay, hindi kurakot yan. Ay, ang mga Marines, kurakot, ano yan? Wala yan, nabayaran yan, nabigyan naman natin, wala yan. Ganyan sila humatol ngayon sa isip lang. Ayaw nilang mag-conduct ng investigation. Dapat iimbestigahan mo yung Marines, o kaya kung patas ka kay Sarah, hindi lang si Sarah confidential funds ang imbestigahan mo, pati yung sa Pangulo at sa iba pang malalaking confidential funds. Yeah. At parang magkakaroon ng rally sa March 11, nandun kaya siya? Kasi sa lahat ng pagkakataon, sumasama po ako. Basta lumalaban tayo sa katiwalaan, basta may pagkakataon na maisiwalat natin ang katotohanan at marali natin ang taong bayan para lumaban sa pang-aapi ng gobyerno at sa kanilang pang-aabuso at paglaban para sa ating ultimate na kalayaan, ako ay magpa-participate. Kaya next week, parang may pinaplanong rally, baka nandun ulit ako. Alright? Hindi ako mag-a-absent. Kasi yung mga nag-a-absent, baka yun yung mga nababayaran eh. Alright? Mali. Maganda sana kung nandun si Sarah sa rally, kung may rally no? Dahil mga kababayan, pagkakataon na natin ito, kailangan maging isa ang ating boses. Maging malakas para tapusin ang pagnanakaw dito sa ating bansa. Maraming salamat po sa inyong lahat. At inuulit ko po ang aking suporta para sa 18 Marines
At sa lahat ng kapwa kong kinakasuhan, kasama na si Mike Defensor. Kawawa naman itong mga ito. Nagbibigay support lang. At saka si General Fotis, may kaso na rin. Wala kayo, malapit tayo magkakaso, mga idol. Alright. Pero wag po tayong bumitaw. Sama-sama po tayo na lumaban sa kasamaan sa ating bansa. At makakamit din natin ang kalayaan. Wag lang tayong bibitaw. Maraming salamat. Okay, maraming salamat po sa inyo. Dito po ay marami tayong natutunan at masustansyang usapan. No? Ingat lagi kayo. At ang 18 Marines, kitang-kita naman natin, hayagan po na talagang itinatago na yung na dapat imbestigahan, nagtataki pa na. Ayaw nila. Binabaliwala nila, didiscredit nila. No? Ulitin ko, wala 18 Marines dyan sa pagkakataon na yan, pero parangal nila yan. Kumbaga, yung araw na to, itong araw na to, makakalungkot man wala sila. Kumbaga, parang isang may birthday na wala ang may birthday pero naghanda sila. Parang gano'n. For seguridad nila, hindi sila lumitaw dyan. No? Pero sabi nila, nawawala daw ang 18 Marines, hindi nawawala. No? Hindi nagtatago, hindi rin nawawala. Nawala lang pansamantala, hindi mo nalilitaw, for security, for sa kanilang buhay. Kasi mainit po. Hindi lang po baka magurgur o isa man sa kanila magurgur, no? Mag-ingat po. Kaya nag-ingat po sila lahat. Okay. Maraming salamat. Ingat lagi kayo. Paalam sa inyong lahat.